So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamamay, mga kamanok. Andito po ulit ako upang sumagot sa mga katanungan na inyong nilalagay dyan sa comment section. Okay? So mga newbie, mga baguhan, welcome po kayong lahat. Huwag po kayong mahihiya. Kayo po ang aking priority na sagutin, turuan, at bigyan ng kaalaman. Kasi ginawa po natin tong channel na to, hindi po para sa mga matatagal na sa industriya. Kasi yung mga matatagal na po sa pagmamanok, sila po ay may kanila na pong kaalaman na tipong nakakatindig na po sila sa kanilang mga paa para mag-breed, mag-alaga ng kanilang mga alagang mga manok. Pero yung mga newbie, mga baguhan sa araw-araw, may mga gumugusto, nahihilig sa ating pagmamanok. So kayo po ang aking, ibig sabihin ay gustong gabayan pagdating sa pagmamanok. Kung kayo man is may mga katanungan nga, pagdating sa pag-aalaga ng manok, paggamot ng inyong mga alagang may sakit, pagbigay ng bitamina, o kung ano pa mang katanungan niyo pagdating sa pagmamanok, nandito po ako. Willing po akong tumulong at mag-advise sa inyo ng kahit na ano basta tungkol po sa pagmamanok, i-comment mo lang yan sa ibaba. So kung nagawa mo na yan mga kamamay at nakapag-subscribe na rin kayo at nakapag-like, maraming salamat at simulan na po natin ang ating sagutan sa inyong mga katanungan. So ito po ang unang katanungan, galing po ito kay Myla Gonzales. Ayan, so Ma'am Myla, ito po yung katanungan nyo. Kapag meron pong sipon ang manok, ilang araw po sila dapat painumin? At araw-araw po ba? Okay, so kung may sipon po ang inyong mga alaga, araw-araw po ba tayong nagbibigay ng antibiotics sa kanila? Okay, idadamay ko na rin yung katanungan kasi marami rin nagtatanong kung pag ba ang isang manok ay may sipon o may sakit, kailangan pa rin ba silang painumin ng tubig? Okay? So, ganito po. Sa pagbibigay po natin ng antibiotics sa kanila, kailangan po ay consistent. Pag sinabing consistent po, dapat araw-araw po tayong nagbibigay ng antibiotic. Okay? Ng gamot hanggang sa gumaling. Hindi po tayo po pwedeng magbigay ng antibiotic ngayon. Tapos bukas wala. Tapos kinabukasan, wala uli. Tapos susunod na araw, nakita nyo may sipon pa pala, binigyan nyo ulit ng antibiotic. Tapos biglang nawala yung sipon, tinigil nyo na naman. Hindi po pwede yon. Kailangan mga kamamay, naka-fix po tayo. Yan po ang ating standard pagdating sa paggagamot na ganyan. Okay? Kung halimbawa po, tumutulo po yung sipon, mga kamanok, nakita nyo pa, tumutulo, hindi yung talagang tuyo, tumutulo. Kapag kaganyan, dinidiklag po natin para po mas madali, mas mabilis po ang gamutan. Kamamay, anong diklaging ang sinasabi mo? Atin po itong irarab, yung pinakangalangala ng manok, para po yung sipon sa loob lumabas. Mapapansin nyo, pag nirab nyo po yung ngalangala, sobrang dami po nang lalabas dyan, nagbubulaan pa. Yan po ang tutunawin ng antibiotic na dapat hindi na po niya tinutunaw para po mas mabilis ang gamutan. Sa halip na maging 5 araw, magiging 2 hanggang 3 araw na lang. Okay? So, dapat naiintindihan nyo po yun mga kamamay. I-rub nyo po yung ngalangala para sa ganon, maalis nyo po yung excess na sipon dyan. Pagka inarab nyo po na ganon, pag diniklag nyo po, mas makakatulong at magiging maginhawa yung pakiramdam ng manok. Okay? So maliwanag tayo dyan. So ilang araw? 3 to 5 days po ang pagbibigay natin ng antibiotic. Ako mga kamamay, ang ibinibigay ko dyan is until 500. Bumibili ka kaya ako ng 3 hanggang 5 to be safe para talagang magaling ka agad yung manok. So nagpapainom po ako ng tubig. Ang tubig ko pong ginagamit sa pagpapainom sa kanya is may halo pong Ambroxetil Max. Okay? Pag sinabi pong Ambroxetil Max, ito po ay powder type ng antibiotic na inihahalo ko sa tubig para double action po ang treatment natin pagdating sa sipon ng manok. Okay? So, binigyan natin ng tabletas. Pag uminom sila, may antibiotic pa rin para mas mabilis po ang gamutan nila. Okay? So, mga kamanok, malinaw po tayo dyan. Pwede tayo magpainom ng tubig. At the same time, nagbibigay tayo ng antibiotic. Double action po ang ibinibigay nating treatment para mas mabilis, mga kamanok, ang gamutan pagdating sa ating mga alaga. Yung pagdidiklag, mga kamanok, yung pag-rub ng kanilang ngalangala, huwag niyong kalilimutan, napakahalaga niyan. Para sa ganon, magkaroon ng bisa yung ating antibiotic, magkaroon ng magandang progress doon sa paggagamot natin, ating muna pong i-rub, idiklag yung kanilang ilong sa pamamagitan ng pagrarab ng kanilang ngalangala. Okay? Magugulat na lang kayo, ang dami palang sipon nito. Ang dami palang plema nito. Okay? Bumubula yan mga kamanok. Habang nirarab ninyo, bumubula yung ilong, yun po ang inyong aalisin anytime. Okay? So sa ganyang paraan, masisigurado ko po sa inyo,
na gagaling, mabilis ang paggaling ng inyong mga alagang mga manok. It's either yan ay baby stag, ulit, o magugulang na manok, ganyan po ang inyong gawin. Alright, so maliwanag tayo dito mga kamamay. Isa palang katanungan pero ang haba na. Pero ang mahalaga, nabigyan natin ng tumbok na kasagutan ang mga bagay na dapat yung gawin kung paano gumamot ng sipon. Right? So next question po tayo. Okay. Okay, eto galing kay Ronnie Agisando. Ayan, so idol, sana matulungan nyo po ako. Ang mga manok ko po walang ganang kumain at saka umiipot ng green. Ano po ang po pwedeng igamot dito? Maraming salamat po. Okay, so ito po yung tinatawag nating fowl cholera. Pansinin nyo po mga kamanok, medyo mahaba-haba itong usapan na to. Pansinin niyo po mga kamanok, pag po ganyan po ang symptoms ng inyong mga alaga, bigla na lang, isang araw gumising kayo, hindi lang isa, marami, talagang polluted na po sa inyong manukan. Sunod-sunod na po yung nangyayaring ganyan. Hawa-hawa po ito mga kamanok. Biglang ayaw kumain, tapos yung balahibo sabog, yung balahibo kulubot, yung balahibo dry up, tapos hindi sila makatayo, tapos parang humihingal po sila, may malakit silang laway. Okay, nadadry up na po yung kanilang ganitong mga binti kasi dehydrated na po talaga yung mga manok na ganyan. Mga kamanok, kailangan dito ng agarang solusyon. Hindi po pwedeng patagalin to ng 3 araw, 5 araw, talagang mag-a-abroad lahat ng yan. Ganyan po ang nangyari sa akin past 10 years ago. Natatandaan ko pa mga kamanok. Hindi pa ako ganun nakafocus sa pagbibigay ng mga treatment. Hindi ko pa ganun kaalam kung ano yung mga treatment na po pwedeng ibigay sa kanila. So yan po ay lagnat, trangkaso po kung sa tao. Okay? Wala po yung sipon, pero merong napakalagkit na laway at napakabaho. Tapos napakainit ng katawan, wala siyang ganang kumain, hindi rin siya umiinom, anong kailangan nating ibigay? Green po ang ipot na may, yellow-green ang ipot na may konting puti. Tapos nanghihina sila. Mga kamanok, unang-una magbibigay po kayo dyan ng injectable antibiotic. Agad, injectable na. Hindi po tatanggapin ng sistema ng manok. Hindi po tutunawin. At hindi po ipadadala sa iba't ibang body part ng katawan kapag nagsubo kayo ng oral na antibiotic. Hindi po kasi tigil po. Hinto po ang panunaw ng manok. Hinto po ang sistema. Ang tanging meron lang sa manok is yung red blood cell niya, yun lang po ang umiikot para siya ay mag-survive. Ngayon, ang ibibigay nating antibiotic sa kanya is intramuscular na po, para po rekta na po, halo agad sa dugo, yung antibiotic para malinis niya kaagad at mapuksa niya yung infection sa loob ng kanyang katawan. Okay? Yun po ang nagpapahina sa manok. Yun po ang nagbibigay ng stressful sa manok. Yung infection doon sa dugo niya. Okay, wala na pong fluid, wala na pong electrolyte sa loob ng kanyang sistema. So pag nagbigay po kayo ng injectable antibiotic sa kanya, mababawasan po yung infection kasi ano niyan ang gagawin ng antibiotic na yon, pabababain niya yung pressure ng katawan, yung sobrang init pabababain hanggang sa mag-normalize. Pag nag-normalize po ang katawan, ang blood pressure ng manok, makakaramdam po siya ng ginhawa. Okay, ibig sabihin, bababa po yung lagnat ng manok, makakaramdam siya ng pagginhawa sa kanyang katawan at doon na po mag-i-start na mag-function uli ang kanyang sistema. Ngayon, mga kamanok, pag umiipot ng puti na talaga, wala na talagang ma-digest yung manok, ang ibinigay ko po dyan is NF1. Okay? NF1 po pag umiipot. Ano po yan? Intestinal problem. NF1 po ang iginamot ko sa ganyan, tapos araw-araw po ang bigay ko sa kanya ng L-Spectromax L. Spectromax L, yan po ay antibiotic na injectable sa kanya na talagang kapag kalubhan na po ang lagnat ng manok, napakaganda po niyan. So, gagawin niyo po dito is 1 linggong gamutan, mag-provide na po kaagad kayo ng NF1 na 7 araw, na pang-7 araw. So, ang ginagawa ko dyan mga kamanok, umaga at hapon na po ang ibinibigay kong NF1 para mas mabilis po ang pag-heal ng kanyang digestive system. Okay? So, araw-araw din po ang aking inject ng antibiotic sa kanya at nakita ko sa 3 days nagkaroon siya ng gana. Ang ibibigay niyo pong pagkain dyan, crumble, baby chick booster na wet. Wet muna mga kamama, hindi po pwedeng dry kasi hirap nga siyang tumunaw .
ang kailangan lang natin dyan is magbigay ng konti, kahit isang tuka lang na gano'n ng pagkain, napakalaking bagay po nun sa may sakit na ganyang manok. Okay? So ulitin ko, ang pagbibigay natin ng antibiotics sa kanya is umaga at hapon, NF1 umaga at hapon, lagyan nyo po ng source ng tubig, malinis na tubig, at malinis na patuka, kahit konti lang, kahit 1/4 na kutsara lang ng karambol, basain nyo po. Then, kung hindi kumain, tanggalin po ninyo. Then, sa hapon, ganun po ulit. May malinis na tubig, may konting pagkain, bigay ulit ng NF1. Tapos, sa araw-araw, turok po tayo ng intramuscular ng antibiotic. Sa ganyang pangyayari mga kamamay, makakatulong kasi nangyari na po sa akin at na-overcome ko po yung mga manok natin na tinamaan din ng ganyan. Foul cholera po ito mga kamanok. Trangkaso po pagdating sa ating mga alaga. Okay? So nakakasurvive po sila. Hindi po ito kagaya ng peste na wala po talaga tayong magagawa. Okay? So mga kamanok, sana makatulong po yung simpleng advice na to. Kahit 2 tanong lang yung sinagot natin, pero kailangan natin ng maayos at madiin na kasagutan na sigurado ako makakatulong sa inyong pag-aalaga. Hindi lang ikaw, marami pa. Marami pa tayong magmamanok na makaka-experience ng ganyan at wag naman po sana, pero sigurado ako makakatulong yung advice kong ito pagdating sa inyo. Okay? Muli, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.